Song Suho kailangang kalabanin ang kanyang sarili, subalit ito ay hindi ang kanyang present self sapagkat kailangan niyang talunin ay ang version niya noon na may taglay na lakas na hindi may kukumpara sa lakas na meron siya ngayon. Kaya naman simulan na natin ang chapter 43, at kung bago ka lamang sa aking channel ay mag-follow and subscribe ka na upang maging updated ka sa ating solo leveling manhwa review. Maraming salamat, let's go! Mula sa malayo ay bumaba na ang Apostle of Itarim upang lapitan ang bangkay ni Lee Min-sung, at dito ay kanyang sinabi na wala siyang madetect na kahit anong magic power sa paligid, at hindi raw siya makapaniwala na bigla na lamang nagpakita ang isang gate at kinuha nito sila Suho kasama ang kanyang mga alagad. Subalit hindi raw sinama ng gate si Lee Min-sung sa pagtangay sa ating bida, kung kaya't ang ibig sabihin daw na ang gate na ito ay para lamang kay Suho at sa kanyang mga kasama. Sa tuwing kinakalaban daw ng Apostle of Itarim si Suho at ang kapangyarihan ng darkness ay lagi na lamang nagkakaroon ng hindi inaasahang pangyayari, kung kaya't napangiti ito dahil paganda na raw ng paganda ang mga pangyayari. Sumunod ay pinakita naman si Suho kung saan chinecheck nito kung mabuti na talaga ang kanyang katawan, sapagkat pagkatapos niya daw dumating sa lugar na ito ay tuluyan ng gumaling ang sugat na kanyang tinamasa. Sa palagay naman niya ay walang mali sa kanyang katawan ngayon, dahil kung meron man daw na mali sa mga oras na ito ay hindi niya magamit ang kanyang band skill or ang susi upang mabuksan ang Shadow Dungeon. Ang lugar daw na ito ang dungeon kung saan ginanap ang kanyang tutorial noon, dahil ang dungeon na ito ay ginawa ng kanyang ama para sa kanyang pagsasanay. Kahit nangaraw ba ang version ng Suho noon kung saan lumaki sa loob ng dungeon ay nawala na, pero nananatili pa rin naman daw ang lahat ng kanyang alaala. Sa ngayon daw ay walang mga kalaban sa loob ng dungeon na pwede niyang makuhanan ng experience para sa kanyang pagpapa-level up, at wala rin daw mga weapons na pwede niyang gamitin, at mangyayari lamang daw dapat ito sa oras na mawasak ang sungin ni Vulcan. So sa mga hindi nakakaalala, si Vulcan ang tinalo noon ni Jinwoo sa 50th floor ng Demon Castle, kung saan kulay pula ang balat at may matabang pangangatawan. Hindi niya raw alam kung bakit, pero wala daw anumang quest ang nagpapakita ngayon, at kung gagawin niya daw ang dati niyang ginagawa na pag-open ng mga pinto at pag-akyat ng tower ay gagawin niya daw kaya ito ngayon na wala man lang ginagamit na sandata or ginagamit na skill. Tanong ni Suho na napupuno daw ba ang dungeon na ito dati ng mga daan na tila ba isang labyrinth, at kahit medyo similar daw ang nakikita niya ngayon ay nararamdaman niyang naiiba ang lugar na ito kung ikukumpara dati. Napansin niya din na may ingay na nanggagaling sa iba't ibang parte ng dungeon, at dito ay bigla siyang nagulat sa kanyang nakita dahil isang magara at malaking pinto ang nagpakita sa kalagitnaan ng daan. Bakit daw nagkaroon ng isang pinto patungo sa silid ng boss ang nagpakita sa kalagitnaan ng dungeon, kahit na nga ba ang daan mismo ay nagpapatuloy pa rin, tanong ni Suho, at ito raw kaya ay isang advancement quest na ginawa para lamang sa kanya. Kaya naman nakapag-decide si Suho na pasukin ng pinto, at medyo na-excite daw siya kung ano ang meron sa loob ng silid na ito, at sa oras daw kaya na matapos na ang kanyang advancement quest ay magagawa raw kaya niyang maging malakas katulad ng lakas na meron siya noon. Ang nilalang daw na ito ang una niyang nakalaban noong una siyang makapasok sa loob ng dungeon, at alam ko at alam nyo na ang kanyang tinutukoy na kabalyero ay walang iba kundi ang unang naging Shadow General ni Jinwoo na si Igris. Sa pagpasok ni Suho sa loob ng silid ay naisip niyang sobrang dilim ng loob at wala siyang makita, subalit alam niya daw na may nakaupo sa pinakadulo, at mapapansin nating medyo pamilyar ang itsura nito. Pinakita ang gloves na suot ng nilalang na ito, at dito ay nanlaki ang mga mata ni Suho sa sobrang pagkagulat dahil hindi siya makapaniwala na kaharap niya ngayon ang version ng Suho noon na malayo ang lakas kung ikukumpara sa Suho ngayon. Ito raw ang version niya noon nung sinubukan niyang tapusin ng tutorial, at nagtataka siya at napapatanong din kung kakalabanin niya raw ba ang kanyang version noon, kung saan ang version na ito ay nagawang talunin ng biro noon at taglay pa ang buo nitong kapangyarihan. Naalala ni Suho ang eksena kung saan nagawa niyang talunin noon si Biro, at dito ay nagsimula ng mag-power up ang version ng Suho noon, at ginamit na ang Super Saiyan White sabay gamit muli ng Super Saiyan White 2, at mas pinalakas palalo niya ang kanyang aura dahil ginamit niya ang kanyang Super Saiyan White 3 sapagkat mas malaki na at mas matalim ang aura na nilalabas nito. Nakapagsalita pa naman si Suho sa mga oras na ito at nasabing wait, pero sa isang iglap ay madali lamang siyang winasak ng tuluyan at ginawang giniling ng Suho noon. Pinakita ang tatlong apoy sa pader, at ang isa dito ay namatay na tila ba may sinisimbolo ito sa pangyayari, samantalang si Suho ay pinakita
makita na malaki pa ang pagkagulat sa kanyang naranasan at muli siyang bumalik sa lugar kung nasaan siya kanina. Napatanong si Suho kung nabuhay daw ba siyang muli pagkatapos niyang mamatay at bakit daw niya nakita ang version niya noon sa silid ng boss at maaari daw kaya na ang kanyang advancement quest ay kailangan niyang talunin ang version niya noon at hindi raw ba na imposible itong mangyari. Subalit si Suho ay kumalma sa mga oras na ito at nag-isip mabuti sapagkat naalala niya na ang system ay ginawa upang siya ay maging malakas at kung kailangan niya daw na talunin ang mga nilalang na nasa loob ng pinto na ito ay ibig sabihin na may paraan upang matalo niya ito. Hindi raw gaya ng dungeon sa tutorial, ang dungeon na ito ay naglalaman ng napakaraming mga daan at pinapatunayan daw ito ng silid kung nasaan ang boss kanina. Sigurado raw siya na may iba pang pinto na makikita sa loob ng dungeon kaya naman si Suho ay nagmadaling tumakbo sa ibang direksyon at dito ay habang hingal pa at pinagpapawisan ay nasabi niyang tama daw siya ng akala sapagkat may iba pang silid kung saan makikita ang iba pang boss ng dungeon. Napahinto si Suho at napatanong kung anong klaseng boss naman daw kaya ang makikita ngayon, subalit nagpatuloy pa din ito at nasabing saka na daw niya ito iisipin sapagkat kahit sino raw ang magpakita ngayon ay tiyak naman daw na siguro na mas okay ito na kalabanin kung ikukumpara sa version niya noon. Sa pagbukas niya ng pinto ay laking pagtataka ni Suho sa kanyang nakikita dahil panay laruan ang bumungad sa kanya at nakita niya ang kanyang sarili kung saan dito ay bata pa lamang siya at panay laro lamang ang alam sa mundo. Subalit biglang tumingin ng batang Suho sa present na Suho at kanyang naisip na ito raw ang version niya kung saan siya ay bata pa lamang at ano raw ba talaga ang nangyayari sa loob ng dungeon na ito. Kailangan niya raw bang kalabanin ng batang Suho at kahit siya raw mismo ito ay hindi daw tamang kalabanin niya ang isang bata pero sa hindi inaasahang pangyayari ay biglang naglutangan ng mga laruan ng batang Suho dahil ginamit nito ang isa sa mga ability ni Jinwoo. Hindi maigalaw ni Suho ang kanyang katawan at alam niya na ito ang skill na Ruler's Authority kung saan kayang pagalawin ng user ang physical na bagay. Tinuro ng batang Suho ang present na Suho at pinupunto ito sa bandang kaliwa samantalang si Suho ay walang magawa kundi manood habang binabalibag ang kanyang katawan ng batang Suho. Dalawang apoy na ang namatay sa tatlong apoy na pinakita at dito ay muling pinakita si Suho na masakit pa ang ulo sa mga pangyayari at nasabing binali daw ng batang Suho ang kanyang leeg ng mabilisan at walang kahirap-hirap na pinatay. Sa dalawang version ng kanyang sarili na pinakita ngayon ay inamin ni Suho na hindi niya ito kayang talunin at napatanong kung paano daw niya malalagpasan ang pagsubok na ito subalit biglang nanlaki muli ang kanyang mga mata dahil tila ba may naalala siyang bagay sabagat kung binigyan lamang siya ng 3 buhay gaya noon at namatay na siya ngayon ng 2 beses ay ibig sabihin na may 1 buhay na lamang siyang natitira sa mga oras na to. Biglang pinakita ang 19 na apoy sa pader na ang ibig sabihin ay mayroong siyang 19 na buhay pero hindi lamang pala 19 mga apoy dahil sandamakmak ang pinakita sa taas ng ceiling na pwede nating sabihin na si Suho ay may infinite na buhay ngayon kung kaya't siya ay napatanong kung ano raw ba talaga ang nangyayari sa loob ng dungeon. Dito ay sinabi ng system na dahil daw sa bagay na galing sa ibang mundo na siyang pumasok sa katawan ni Suho ay nagkaroon ng error ang system at kailangan daw talunin ni Suho ang mga boss sa bawat silid gamit ang buhay na binigay sa kanya at hindi raw siya makakaalis ng dungeon hanggang hindi niya natatapos ang kanyang advancement. Ano kaya ang gagawin ni Suho upang matalo ang kanyang sarili at magkakaroon kaya siya ng katulong sa gagawin na pagsubok niya ngayon? Sobrang dikit, napakadikit at ubod ng dikit, yung tipong kahit anong idikit ay kayang idikit, magaan man o mabigat at kahit yung kabit ay kayang-kaya nitong idikit. Nandito na ang ultimate pandikit na double-sided tape at nasa description or comment section ng link kapatid.